ni Robin Padilla dito, no? Ibang klase yung mga bayaran daw ho, mga kababayan. Hindi ko alam kung baka pati tayo sinasabi bayaran kasi ini-explain natin at tayo ay hindi tayo naniniwala sa mga sinasabi ni Robin. Ito daw po ang kanyang sasabihin at ang kanyang paliwanag. Ibang klase talaga ang mga bayaran. Kahit alam nila ang katotohanan ay ililigaw ninyo ang mga tao. Yun nga alam namin yung katotohanan eh. Alam namin na talagang sinabi ng Vice Presidente yung pagbabanta sa buhay ng Presidente, asawa ng Presidente at pinsan ng Presidente. Alam namin. Oh. Kaya, kumokontra kami doon sa parang ang gusto nyong sabihin o gawin ay hindi totoo yung video ng Vice Presidente na may pagbabanta sa buhay ng Pangulo. Sabi ni Zari Del Carrasco, palibasa kasi si Robin, utak niyan, utak nana, kaya di alam yung live stream. Ang Zoom ay makakapag-record ng kahit anong nangyayaring conversation, maging personal o live. Makikita mo yan sa screen. The host can do live stream and record it. Pero habang naka-record, mga kababayan, yung taong nag-record, pwede ding i-record nung mga nakakapanood sa kanya. May built-in Zoom recording. Yan ang original copy na tinatawag, no? Recorded ng kung sino man ang nagsagawa ng Zoom meeting interview. Pero Binoy, ito yung Zoom na yon, inilive sa Facebook, inilive sa mga social media. Hindi ito kagaya, no? O mag-Zoom meeting lang tayo. Dito lang to sa kumpanya natin. Hindi ipapalabas to sa mamamayang Pilipino. Yun ang ang ginawa nila. Nag-Zoom sila, nag-meeting sila, tapos ipinakita, no, ipinalabas sa mamamayang Pilipino. Kaya pati kami napanood namin lahat ng sinasabi ng Vice Presidente. Yan daw ang original copy na tinatawag, recorded ng kung sino man ang nagsagawa ng Zoom meeting interview. Lahat ng kumopya dyan sa live feed, maging anuman ang galing sa internet, duplicate na yan. Anything recorded as duplicate can be manipulated. Parang gusto nyo pang sabihin na in AI minamnipulate? Yung kampo ninyo, ni Sara Duterte, sumasagot dyan Kesyo, ang Vice Presidente ay hindi nagsasalita o hindi nagsalita ng pagbabanta sa buhay ng siya ay Vice Presidente. Nasa katauhan daw ng Vice Presidente ang bilang ina, asawa na pinagbabantaan or may banta sa buhay. Biglang sila pa may banta sa buhay. Di ba? Yun original recorded file ng gumawa ng Zoom meeting ay yun ang raw. At siguradong walang manipulation. Pero sir, kapag ka pinapanood yan, no, ilang milyon ang mamamayang Pilipino, mga bossing. No? At ilang milyon po tayo. Ano ang gagawin ng mamamayang Pilipino? Ire-record lang. Kami, may kopya nun, mga kababayan Di ba Pia ng Cereza Force at Sopronio Albo? Kami may kopya nun, mga bossing Ngayon, kapag ka pinalabas ko, tapos napansin ng iba, oy Mark, yung pinapalabas mo, minamanipulan nyo yan. Hindi yan yung mismong sinabi ng Vice Presidente. Madaming aalma. Di ba? At saka tumutugma yung pong video na sinasabi doon sa sagot ng kampo ng Vice Presidente na talaga sinabi yon, no? Doon ka dapat mag-authenticate, hindi sa kung sino man, kung hindi sa kinuha mo lang sa internet. Trabaho ng investigador, hanapin ang raw o ang original recorded ng creator ng meeting o ng interview. Alam nyo mga kababayan, sana ipatawag yung mga vlogger na kasama ni VP Sara doon sa meeting na yon, no? Yung mga kasama nilang nag-meeting doon, sana ipatawag para sila din tanungin din mga kababayan. Kasi sa kanila din nag-umpisa yan, kasama din sila dyan, mga kababayan eto ang isang pagmamalaki ni Robin Padilla. Ako ay 40 years na sa paggawa ng pelikula at telebisyon. Bakit? Nilalive nyo ba yon? Naka-live ba yun sa social media? Or ire-record nyo muna, tapos ipe-play ninyo
sa mga susunod na linggo. I-edit nyo muna. Pero pag live, sir, Boss Binoy, Noy B, okay na. Erekta. Ano? Yung iba nga, print recording yung yung mismong buong cellphone nila. Di ba? Ang certification ko ay mass media ay experience. Okay, ikaw na ang artista. Mula sa old school hanggang ngayon, sa technology, isa lang ang laging source ng lahat ng copy ng raw file. The original, yun ang laging basihan, hindi ang duplicate. Uulitin ko, Robin, boss, ito po ay dinirekta nila na i-connect sa Facebook, sa mga iba't ibang mga platform po ng social media. No? Sabi ni Roy Martin, mas malakas kung mailabas nila yung hired killer. Yun ang laging basihan, hindi ang duplicate files. Wag ako ang questionin nyo sa mass media. Questionin nyo ang bagong graduate, hindi ang matanda na, yan naman pala. Ang matanda na sa media. My goodness! No? You should be teaching the Filipino people to fact, not misguiding. Kami pa ang misguiding. Samantalang karamihan ng Pilipino napanood ang Vice Presidente na galit, nagmumura, minumura si Pangulong Bongbong Marcos, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. Kailan ba kayo pinanganak sa industriya ng media? At mga kasama ko na nasa media, hindi naman lahat. Asa naman ang inyong duty sa taong bayan para turo ng tama para hindi makapagligaw ng passion. Makapagligaw, passion and love for the job should never be compromised. Yan naman po ang sabi ni Boss Robin Padilla, mga kababayan. Ngayon, may nakita ako isang isang page, mga bossing. Nakita ng Team MR. Sinagot yata si Robin Padilla ho dito, mga kababayan. Bakit po? Sabi ni EXE Tech, o Exatech Solution, nakuha daw ba yung original? Hindi yung galing sa internet. No? Bago ka umiyak daw, sakop ng field ko, open source intelligence, no? At pasok sa tech niche, no? Ang topic na ito. If a Facebook Live is publicly available, counted nga ba ito as original video or it is merely a copy? A question by Senator Judge Robin Padilla. Sagot dito, digital files don't have a single original. Doon din po, mga kababayan, yun din ang sinasabi ko eh. Ano po? Paano mo sasabihin original? Yan nga, mismo, live feed. Talagang nakikita mo sa harap mo. Kapag ka nag-start ang Facebook Live, yung video mismo ay encoded, transmitted, stored sa server ng Facebook for the live stream, Zoom for the conference call recording, available sa mga permitted viewers. Yung ba, gano'n naman ang nangyari? Nung humarap tayo sa ating mga computer, sa ating mga cellphone, nakita natin ang Vice Presidente, nagmumura po. Walang habas na pagmumura at nagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at pinsan ng Pangulo. The real question is authenticity. Kaya bang patunayan na yung file ay authentic? Yan dapat ang tinatanong. Hindi nasaan ang original. Siguro kala ni Robin Padilla, lahat ng Pilipino, maduduro niya kasi matagal na daw siyang artista. Alam naman ho natin yon, matagal ng artista. Pero ngayon, iba na ito eh. Malayong malayo doon sa kanilang mga ginagawa. Yung kanila, action! Shooting, action! Rolling tape, pak! Banat. Tapos re-record ho yun, mga kababayan. Doon sa tape nila. Tapos, dadalhin sa studio, i-edit nila. Di naman ganun ho yun. Yung dito, nag-zoom. Tapos, ipinost nila ng live sa Facebook. Kaya tayo instant din po natin nakita. No? Pasok dito ang open source intelligence dahil collection at analysis ito ng information na galing sa mga publicly available sources.
These include but not limited to Facebook page posts, publicly available live stream, YouTube videos, new footage, public government websites, and etc. Oh, meron pang kaduktong iyan eh. Ito pa, ayan, tinag nga si Robin Padilla, oh. Mula sa mga to, pwedeng makagawa ng isang investigator ng mga timeline kung kailan nangyari ang mga events, correct? No? O pag-verify ng public statements. Rather, it provide public tsaka, paano yun? Yung ano lang, yung kay Sara lang, yung pagpindot nila ng, okay, go on live, yun na, yung original na lang. Sabay-sabay tayong nakita natin, napanood. Sabay-sabay, pwede din nating i-record yun. Rather, it provide public accessible information that may later be authenticated and admitted under the applicable rules of evidence. So, on technical perspective, not legal, a public Facebook Live can constitute an original digital source of information given the facts na dahil sa availability nito, walang single original. Ayan, yung sinasabi dito, mga kababayan, nasan ba yun? Na ibig sabihin nitong OSINT na ito. Routinely relies on publicly available content including live stream or sharing of live stream from Zoom, FB, and FB Lives. The key legal issue is usually authentication and integrity and chain of custody, not simply whether a file is labeled original. Tsaka wala kang masasabi talaga original dyan, mga kababayan. Sabi ni Abing Sulit, Boss Mark, baka akala ni Robin Padilla parang gumagawa ng movie ng maraming cut-cut. Iyon nga po. Diba? Yun ang nakikita ko na gusto ipaliwanag ng isang Robin Padilla. So, yung originality ay instead, mas maglalaro to sa mga pag-demonstrate ng mga electronic record ay authentic, complete, and trustworthy, hindi altered o edited, lalo ng mga AI tools. Pero mahirapan sila. Pero yun ho kanilang mga panlaban, mga boss chief, sir. Pansin ko, mga technicalidad pa din ho. No? Imbis na sabihin ng ating vice presidente o nung kampo niya, hindi po dapat kinakasuhan o ini-impeach si Sara Duterte dito sa pagbabanta na ito kasi bla bla bla, ito po yung dahilan namin, ito po yung mga aming depensa diyan. Pero hindi. Andiyan ba yung original? Ito ba yung siguro tumatak na sa isip nila yun na ang iniisip nila ay mahahadlangan nila tayo doon sa paghahanap ng original. No? Sabi ni Sir Archie Beroya, pati mismo si Robin Padilla naguguluhan, i-explain. Gusto niya ang palabasin. Gusto lang nalang palabasin na tampered, na inisplice na, may ginawang kalokohan na dyan sa video na yan.